Nadayo na namin ang bansang Turkey kung saan nagtatago noon ang mga unang Kristiyano. Nagsisimba sila sa mga maliliit na kapilya sa loob ng mga kuweba. Naalala ko ito nang may nakilala kami mga Kristiyanong kailangan pa rin magtago sa sarili nating bansa. Hindi po tayo gumagawa ng illegal na bagay. Amen? All human beings are born free and equal in dignity and in rights. Ang kasal na ito ay isang uri ng pakikibaka. Ang batas kasi, hindi kinikilala ang kasal ng parehong babae. Kung ang mga lalaki at babae ay may karapatang magnegosyo, magliwaliw dito sa bansang ito, mag-aral, maglakwartya, lahat ng gusto nyong gawin, pwedeng gawin dito sa bansang ito. Pwede rin gawin ng LGBT. Amen? Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita lamang ang gagawin. Ama namin, Katolika ang seremonya, ngunit ang simbahang ito ay hindi miyembro ng pinakamalaking relihiyon sa Pilipinas. Isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Maaari niyo na pong ibigay ang halik ng pag-ibig sa bawat isa. Palakpakan po natin ang Panginoon at palakpakan natin mga kapatid natin bagong kasal. Congratulations po sa inyo. Parehong OFW ang ikinasal. Umuwi lang sila para ipagdiwang ang kanilang pag-iisang dibdib sa harap ng Diyos at kanilang mga pamilya. Piniyagan nila kaming kunan ang okasyong ito, basta hindi namin ipapakita ang kanilang mga muka. Sinasabi nila sa akin, Father, kahit wala pang legalities, ang importante sa amin ay yung pagtanggap ng aming pamilya, yung pagtanggap ng aming mga ninong at ninang at mga kaibigan sa aming pag-iibigan, at ang pagtanggap ng simbahan ninyo sa amin. Si Bishop Regent Luna ang nagtayo ng kapilyang St. John the Beloved sa Dasmariñas.